Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Hilig sa amin ng aming yumaong lolo na si Tata Fred. Alfredo Justino Domingo, ang buong pangalan niya. Gusto ko po sanang nasa point of view ito ng aking Tata Fred. Kaya ito na Sir Seth, ang kanyang unang karanasan. Lumaki ako sa isang lugar sa pagitan ng Hilaga at Timog, kung saan halos sinasakop lahat ng mga bundok o gubat. Ang aking kabataan ay puno ng kalayaan. Basta lamang matapos mo ang mga trabahong inaatas sa'yo ng iyong mga magulang sa isang araw, ay malaki ang oras mo sa buong araw para gawin ang kung anong gusto mo. Hindi pa importante ang edukasyon na pag-aaral sa amin noong mga panahon na yon. Isa ako sa mga batang hindi mapakali sa bahay. Mas gusto ko pang sumama sa aking kuya o hindi kaya sa aking ama sa pagpapastol ng mga alaga naming hayop. O hindi kaya magbantay ng sakahan at ulingan kaysa gumawa ng mga gawaing bahay. Nakakabagot. Kapag sinasa labas ka ay pwede kang gumawa ng ibang mga bagay kagaya ng pag-akit sa puno, pangunguha ng prutas, pangangaso ng mga maliliit na hayop. Sa batang edad ko ay sanay akong gumawa ng mga pain, magtirador at mag-Indian pana. Pero yung mga pana ay pinagbabawalan akong magdala, lalo na kung hindi ko kasama ang aking ama at mga kuya. Siyempre, takaw peligro yon, lalong-lalo na pag napaaway. Madalas yung kaming nasa may gubat, lalo na sa paanan o babang parte, paakyat sa kabundukan. Kung paminsan-minsan ay umaakit kami sa bundok pero kailangan ay marami kami gawa ng masukal yon. Hindi kami takot sa mga tulisan dahil hindi naman sila nang aano ng mga bata o mga babae base sa karanasan namin. Sa madaling salita ay hindi na iba sa amin ang magpupunta doon. Isang araw ay inutusan ako ng aking ama na pastulin ang aming baka sa bandang paanan ng bundok. Hindi kasi siya makaalis sa bahay noon sa kadahilan ng inaantay nito mga anak ang maselang magbuntis naming kambing. Una ko siyang nakita na paakyat ng bundok noon. Nag-iisang matandang babae. Kahit hindi ko nakikita ang kabuuan ng mukha niya, ay kapansin-pansin yung mapayat at kulubot niyang pangangatawan. Sa pipilay-pilay niyang paa pero mabilis na paghakbang, ay napapatanong ako kung kakayanin niya bang lakarin ang pakit ng bundok. Tapos ay meron pa itong bit-bit na malaking basket. Hindi ko na siya nagawang abutan, dahilan na tila nagmamadali ito. Iiwan ko lang sanang nakatali ang baka ko doon para tulungan siya sa kung saan man niya balak pumunta. Makalipas ang ilang araw, ganun na naman. Pero sa pagkakataong ito ay nakita ko naman siyang pababa ng bundok. Wala itong bit-bit kundi lubid na nakarolyo at nakasabit sa balikat niya. Nagmamadali itong maglakad na tila walang pakialam sa paligid niya. Hanggang sa makapasok ito ng gubat. Papunta naman siguro sa mga barabarangay. Naging normal na sa akin ang palaging pabalik-balik ng matandang yon. Paakit baba ng bundok pero ang nakapagtataka lang ay hindi ni minsan naging pamilyar ang itsura niya sa akin. Sa liit ng barangay namin at ng mga katabing barangay ay magkakakilala at magkakamag-anak kaming lahat. Kaya maano ba namang makilala ko ito kagad, diba? Anong ginagawa niya sa bundok? Rebelde ba siya? Naging normal na nga sa akin na makita ang matandang yun sa gubat. Hanggang sa isang araw, habang pauwi ako kasama ang aming baka,
May nakita akong bata na tumatakbo mula sa bundok na iyon. Humihingi ito ng tulong at sumisigaw. Sa pansya ko ay nasa 9 gulang pa lamang ang bata nito nung una ko siyang makita. Maliip, payat na payat, madunis. Kumapit ito kaagad sa akin habang sinasabi ang mga katadang, "Manong, itago mo ako. May humahabol sa akin." Dahil sa pagkakataranta ko, at hindi ko naman maiiwan ng baka at mahirap naman siyang itago sa kabahiran na nasa almong lupa ako naglalakad sa damuhan. Tinuro ko na lamang sa kanya kung saan diretso para makarating sa kalsada. Bibigyan ko siya ng direksyon na kumaliwa at meron siyang makikitang nag-iisang kamarig doon na sira. Doon siya magpago. Sumigaw na lamang siya doon kasi marami namang tao doon. At sabihin ang pangalan ko. Napakabilis tumakbo ng bata nito na kahit pagod na pagod. Para bang wala ng bukas. Parang samay na. Parapiba. Nakayapak pa. Hindi ko mapansya kung nakailang minuto na ba siyang nawala sa paningin ko nun. Nang makita ko naman sa bandang likuran ko, aming matandang nagmamadaling tumatakbo. Para itong asong nauuna yung ulo sa paglalakad. Parang may inaamoy. Pero nung makita ko ay tila ba na alimpungatan ito at unti-unting tumakbo ng normal. Hanggang sa mabilis na lakad na lamang yun. Bumagal. Dahan-dahan hanggang sa makalapit sa akin. Nimipi ito. Sinisipat ako mula ulo hanggang paa. Sa edad na 15 anyos, matangkad ako. Kaya siguro napagkamanan ako may edad na. Toy, may nakita ka bang bata na tumatakbo pababa ng bundok? Di ba di pa lang naman dadaan kasi masukan lang yung daan? Nautisip ako ng isa sagot. Hindi ko pwedeng sabihin hindi ko nakita dahil totoo naman ang sinasabi niya. Dito lamang siya makakadaan. Kendim lang din naman talaga siya parte ng bundok galing nun. Di alam man ang sinabi ko na lamang sa matanda eh. Opo, dumaan po dito na tumatakbo. Apo niyo po ba yun? Tumango ang matanda. Pero imbis na ituro ko yung barangay namin ay tinuro ko pa ang 100 kung saan palabas naman sa kabilang barangay. Nagpasalamat naman ang matanda at ang sinabi sa akin ay mag-inap umano ako pa uwi. Nagkunwari akong walang alam o hindi alam ang nangyayari nun. Hanggang sa mawala na lamang ang matanda sa panining ko. At patuloy na ako sa paglalakad pa uwi. Matapos kong ifali ang baka ko sa kamalig na pag-aari ni Lolo. Na siyang kamalig na sinabi ko na magtago ang bata nun. Agad ko siyang hinanap. Nakita ko siyang nagtatago sa may silong. Hoy, anong ginagawa mo dyan? Bakit din ka nagtatago eh? Maraming landan dyan. Awang-awa ako sa bata nito dahil piniis niya ang mga kadat ng langgam sa katawan niya. Dahil takot na takot umano siya. Meron siyang pinagpipilitan na bumalik ng bundok at humingi ng tulong. Tinanong ko siya kung bakit pa siya babalik. Nakatakas na siya. At bakit nga ba siya tumatakas na? Habang nagsisimula siyang magkwento, ay napapansin kong nananati siya. Kaya naman niyaya ko siyang sa iridasyon na lamang pagpatuloy ang pagdikwento. Para makaligo siya. At ako'y makapagbasa na rin ng katawan. Basta umano ipangako ko na babalik kami sa bundok na yon. Hindi na umano lamang kailangan paabutan pa ng hapon. O ng takip silim. Malinaw ko lamang la itong kabuuan ng kwento ni Doyer. Pinapsama ko na. Hindi nga ito nakwento ng buo noong una.
Haling sa parte lamang ng kung ano ang natuklasan nila sa bundok na yon at kung anong panganib ang nakaharap nila. Pero yung iba, huli na niyang ikinwento matapos ang lahat ng pangyayari. Kaya para hindi kayo malito, pinagsama ko na ito sa iisang kwento lang. Ayon na sa batang nagpakilaman gawin, pada kabilang bayan siya. Ibig sabihin ay isa sa mga barangay ang tirahan niya na nasa kabilang bundok. Naaabutin ka ng kulang-kulang 5 oras kung lalakarin mo. Isang araw, habang naglalakad sila ng kanyang nakakatandang kapatid at ng isa pa nilang kaibigan, ay may matandang humingi ng tulong para buhatin ang mga dala-dala niya pababa umano ng bundok na. Pinangakuan silang bibigyan ng pera. Sumunod sila. Dahil sa kabisado naman nila yung bundok sa parte nila, kampante sila nun. Pero habang papalalim mo umano ang pasok nila sa loob ng bundok, napansin nila na hindi na nila alam ang binadaanan nun. Hanggang sa magpasya umano silang huwag nang tumuloy. Nakaramdam na rin sila ng takot. Inayaan naman sila ng matanda na umuwi nun. Ang kaso wala, hindi man nila alam kung paano. Pabalik-balik at paikot-ikot lamang sila sa isang lugar. Hanggang sa abutan na sila ng dilema. At nagulat na lamang siya nang biglang nagtaluskusan ng mga dahon ng puno sa paligid nun. At sa isang idiot, ay isa-isang inialat ang kanyang kapatid at kaibigan sa ere. Uwikin mo siya. Mabilis lang umano ang pangyayari. Nawalan siya ng malay nung mabuhat siya pataas. Hindi niya alam kung bakit pero mahilo siya at paggising niya ay nakatali na silang lahat. Saan? Sa gitna ng gubat na nasa taas ng kabundukang yon. Sa masukal na parte ng gubat. Buhay man silang tatlo ay hindi nila magawang huwag matakot. Sa kadahilan na sa isa sa mga nakatusok na kawayan, hindi man mapaniwalaan halap hindi nasasaksihan, ay merong nakataling batang na halos kasing edad lamang nila. Duguan nito, naghihinalo, namumutla. Bumubulong ito habang nakapikit ng tulong, tulong, tulong. Pero hindi na sila nakapagsalita pa. Sabay-sabay silang napasigaw nang bigla na lamang lumabas ang matanda sa gitna ng kadiliman. Hubot-hubad ito. Nakakasuya ang anyo niya dahil bukod sa katawan talaga niya ay yung katawan ng matandang-matanda na. Namimilog pa ang pulang mga mata nito. Titangkipa umano yung mga ugat niya sa leeggan. Pati yung mga buto-buto niya sa bandang likuran. Wala itong pakpak kagaya sa ibang mga kwento. Bigla umano nitong dinakma ang bata sa may bandang tagiliran nito. Napakislap lamang yung bata ng atali. At dahil nangihina at walang palaban-laban, undi iyak na lamang ito. Pinatawag ang pangalan ng 2 babae at lalaki na sa tingin nila ay pangalan ng kanyang mga magulang. Nakailang kagat at sipsip lamang ang matanda sa katawan. Ninumiya-nguya pa ito ng kanyang maliliit at mahabang ipin na nakadikit sa luwalabas nitong muso. Tumigil na ito. Tapos ay umupo. At ang sabi nito, hindi ko pa kayo pwedeng kainin. Uubusin ko muna to. Andun lang ang mata niya sa harapan nila. May mga pagkakataon na babalik ulit ito sa bata. Tapos ay nangat-ngat ulit ng laman. Nang malapit na umanong mag-umaga ay nagsimula na itong magsalita ng
makapanindig balahibong litanya, parang dasal. Pagkatapos ay may ibinuhos ito sa sarili, bago ito tuluyang nagsuot ng damit. At habang paliwanag na ay nakikita nilang unti-unting bumabalik sa normal ang buong pagkatao ng matandang yon. Sumisigaw ang kuya ni Doy. Nagmamakaawa na pakawalan na sila pero tila walang naririnig ang matanda na parang pagod na pagod o hinang-hina nung umagang yon. Umiiyak pa ito habang pahiga bangon, pagulong-gulong sa lupa. Pasensya na kayo mga iho. Kailangan ko kayo para hindi ako mamatay. Wika ng matandang yon. Bitbit ang basket niya ay nagsabi itong babalik umano siya ng katanghalian. Magdadala siya ng pagkain para sa kanila. Kailangan umano nilang kumain. Hindi sila pwedeng magutom. Umalis nga ang matandang ito at iniwan ng mga batang nakataling maigi na magkakahiwalay. Buong umaga ay umuungol lamang ang batang sugatan at duguan. Nakapikit lamang ang mga mata nito. Sinisigawan nila kung ayos lamang ba ito pero tila wala na ito sa wisyo. Ilang araw na ata itong ganon. Pagsapit ng tanghali ay dumating na naman ang hukluban. May daladala na itong pagkain. Napakasarap umalo. Hindi nila alam kung saan nanggagaling o saan niluto ng matanda pero mukhang magaling magluto ang matandang yon. Isa-isa silang sinubuan. Nanlilisik ang mga mata nitong pilit silang pinapakain. Inuna ang kaibigan ni Doy na si Guido. At pagkatapos ay sinunod si Doy. At si Leon, yung kuya niya. Papalag pa nga daw si Leon pero wala talaga siyang kalaban-laban. Pakawalan mo ako matanda ka. Mawawalang galang ko sa'yo. Ang baboy mo! Natatawa-tawa ang matanda nang makalapit ito kay Leon. Pero nang dumikit na ito, ay buong lakas na lumiyad ang kapatid na ito ni Doy. At sa abot ng kanyang makakaya, ay inindahan ng tuhod ang sikmura ng matandang iyon. Napaluhod ang matanda. Hindi ito ganun kalakas kapag umaga. Para lamang itong ordinaryong matanda na bagamat ay parang maliksi ay mahina pa rin. Umiyak ang matanda sa malakas na pagtuhod na yon. Maluha-luha itong bumangon at nanginginig na hinarap si Leon. At sinabihang, ikaw ang isusunod kong kakainin pagkatapos nitong isa. Ininda rito ang sakit at bumangon. Dumiretso ito sa batang nilalantakan niya ng dahan-dahan. Hindi na makadilat ang bata. Malinaw na malinaw kay Doy na tila ba naghihingalo na ito at lupay-pay na. Pero pilit pa rin itong sinusubuan ng pagkain at pinapainom ng matandang hukluban na yon. Pero wala na. Na hindi na ito bumubuka ng bunganga. Nagdudugo na rin ang tenga nito. Awang-awa si Doy noon at syempre, takot na rin dahil sa maaaring ang nangyayari sa bata ay pwede din nilang sapitin. Nang wala na talagang reaksyon ng bata sa pagkain at sa tubig, ay nagpailing-iling na lamang ang hukluban na yon. Tiditidan sila isa-isa. Sabay ngumipi. Baliw ka! Baliw! Taning si Leon lamang ang matapang na sumisigaw. At kasabay pa nito ay ang paghingi niya ng tulong. Tumatawa lamang ang matanda na sinasabi sa kapatid ni Doy na wala siyang mapapala at walang makakarinig sa kanya. Sa pagkakataon na yun dahil sa magkahalong pagod at antok ay nakatulog sila. Ang pwesto pala ng pagkakatali nila ay yung paa aking kamay ay medyo may kaluwaban ng pagkakatali sa mga puno.
Sapat lang para hindi sila makaikot para maabot ang dulong pinali paragon. Nakakaupo sila, nakakahiga. Pero yung pinakabol ng tali ay nasa pinakalikod ng mga puno niyon. Minhapan bilayulin nagising sila. Bagsak na bagsak lang ang katawan ng batang nilalantakan ng matanda. Naglalaway na ito. Pumipiyok-piyok ang paghinga na tira pa naghihinalo na. Dilep na rin ang mga mata nito at tumuluha. Maniyak-niyak siya ng lahat nun. Lalo na si Gidon na sinisisi pa ang magkapatid kung bakit pa siya sumama. Padilim na nang muling umakyat ang matanda. Nakangiti ito. At tila ba napakalakas ng pangangatawang may bitbit na isang sakong may laman na lupa. Ibinuhos niya ang lupa na yan sa pinapwestuhan niya. Sinilip niya ang kaawa-awang naghihingalong bata. At sinabing, lumalaban ka pa pala. Pagkatapos ay bumalik ito doon sa lupang pinambak niya. Lumuhod at muling nag-usan ng lipa niya. Habang pinapahid ang lupang yon. At sa isang idiot, ay naging rason kung bakit dalape at nangamot lang buong katawan ng matanda nito. At bigla itong nagbago na anyo sa itsura ng bilalang na nakita nila noong nakaraan. Tumalon-talon nito na tila ba naiiri pa pero napakataas ng talon niya. Na ibig sabihin ay hindi ito lumilipad kundi talagang tumapalan na. At sa puntong yan ay nasaksiyan nila ang alinos-lunos at huling sandali na makita ang kaawa-awang batang nauna sa kanila. Lumapit ang hayop laying sa batang ito. Pinasandalya ang katawan ng batang yan sa may kawayan kung saan ito nakatali. Tinipigan, inamuri-amoy, sabay ngumipi. At binig nila ang sinabing katagay ng matanda nito. Pwede pa to. At muli ay hilagod niya ang tagiliran ng bata. Isinubsob ang mukha niya doon. At sa muling pagkahatak niya o paglayo sa tagiliran na, ay meron ng sumamang magkakahalong dugo, laman, at mga kung ano mahaba-habang parte ng lamang loob ng bata nito. Sukam-suka ako habang pinapakinggan to. Parehas ng reaksyon ni Dabdoy habang sa harapan nila na nilanantakan na parang kumakain ng gisadong pansipan nila na. Si Kido, todong iyak. Si Doy, napapapikip. Dito na tuluyang lumupaypay ang katawan ng batang yon. Patunay na wala na itong buhay. Nang medyo nakabuelo na ang patay gutom na aswang sa katawan ng bata, at tila nalulok pa nito ang mga naisubo mula sa katawan nun. Sa kanya tinanggal ang bata sa pagkakatali. Binuhat ito ng walang kahirap-hirap. Ipinwesto sa parte ng pinablagyan niya ng lupa. At dun niya ito patuloy na mirantakan. Tuwid na tuwid ang pagkakahiga ng nakakawawang bata. Samantalang nakaluhod sa harapan niya ang niralawa. Ang isang kamay ay nakahawak sa leg at ang isang kamay ay nakahawak sa hita ni Pa. Habang patuloy niyang sinusubsob ang sarili sa tagiliran ng bata niyan. Hindi kadaunan. Nandun may yung makikita mong nakasulit na nilalang. Kota na. Humihina-hina ito. Dinitaw saglit sa katawan ng bata at suminghap ng hangin sabay tumawa. Binuhat ang napitian labi ng bata. Nilayo sa kanila. Nawala itong bit-bit ang bangkay na iwan. Tatakasan isasabing dito. Sambit ni Leon. Habang unti-unting sinisipat ang nakataling si Gido at Doy. Gido! Doy!
Pindan yung maidi yung tali ko kung may pwede akong gawin o ano. Then hindi lang gagawin ko sa inyo. Silipat-sipat bilang isa't isa. At hindi kadaunan. Merong napansin si Leon sa pagkakatali kay Doy. Dahil siguro sa maliit na bata at like kapayapa nito si Doy. Kaya naisip lang matandang hukuluban na wala itong lakas para tumakas. Pero may nakita si Leon na butas sa paraan ng pagkakatali. Sa kapapilya, tawagin niya na lamang po ako sa palalaw, Rodrigo. Isa akong hindi ganun ka silent listener kasi madalas po akong mag-comment kapag may upload ka. Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay taranasan ng aking ama, ina, at ang kanyang matalik na kaibigan at pinsan na rin. Tawagin na lamang nating si Patay sa pangalang Rumen at ang pinsan niyang si Louie. Sa mga listeners, kung pamilyar kayo sa mga kwentong ligaw-ligaw na yan, direktong ganito ang nangyari sa kanila noon. Kaya lagi kapag nakakanood ako ng mga aswang na mula palabas sa TV. Tapos mga ligawan na probinsya na yan, ay hindi ko talaga malilimutan ang kwento ng aming ama noon. Nung medyo nataisip yung ako, maisip ko na baka paraan lamang ipanitatay para takupin kami. Para hindi na kami maglalabas ng gabi at lumayo. Pero nung pinatutuhanan nito, ni Nanalay, Tito Louie, at ng iba pa naming mga kamag-anak, napamangha ko. Si Tatay Romelo mga panahon na yon ay may asawa na at kasalukuring buntis ang aking ina sa palanay kong kapatid. Ito namang si Tito Louie. Ito yung kahanay na kaedara ng aking ama. Pero noong mga panahon din na yon, single pa. Matangka dito, mistisuin. Dahil ang napangasawa ng kapatid ng butihin kong lolo. May lahing Espanyol. Ano mo naman dati kapag probinsya, kung may kutis foreigner ka, piri kang mata na makadaradaan sa'yo. Pero si Tito Louie, Sir Seth, napakapigan. Ilang beses na nilang pinagsabihan patungkol sa panligaw. Kung saan nila binadala ng mga sayawan, inuman, kainan, salo-salo. At napakaraming babae o danada na rin itong nakilala na masasabi mo may mga itsura at may lahi pang iba. Pero wala talaga. Pinipressure na nila kumbaga pero natatawa-tawa na lamang si Tito Louie sa kanila. Hanggang sa isang partikular na araw, nagulat sila na magkwento si Tito Louie. Nakita niya naman ang babaeng pinamahan siya. Tuwang-tuwa ang lahat noon, lalo na si Papay na sa wakas. Hindi malalaon si Tito Louie. Ayon sa kanya, hindi daw pang karaniwang babae ang dalagal. Nagpakilalang Lorinda. Dahil hindi nga ito nakilala sa mga piging, sayawan, sandaan o kahit na saan pang salo-salo. Nakilala at una niya umunong nakita ito. Nang minsang mangahoy siya sa gubat. Ang pamilya kasi nila Tito Louie, isa sa pinanghahanap buhay ay pagbebenta ng matatandang uri ng kahoy panggatong. Tapos ay uling meril. Kaya may mga pagkakataon na nang gugubat sila para makahanap ng mga pangbenta. Sa pagkakakwento ni Tito Louie, bihira namang umano ang danda ni Ringba. Morenan-morena pero makinis. Nakita niya umano nitong naglalakad sa gitna ng gubat. Ladda-pitigan silang dalawa. Pero nagmamadali daw ang dalaga na parang umiiwas kay Tito Louie. Agad namang binitawan ni Tito Louie ang kanyang mga naipong kahoy at hinabol ang dalagang ito. Patakbo-takbo ito pero mayamala Sir Seth. Larimig ito ni Tito Louie na tumatawa. Tapos maya-maya pa, nawala na. Biniro ni Tatay si Tito Louie na baka engkanto yon pero umiiling-iling na lamang umalo si Tito. At sabi,
Patapusin mo muna ako, pinsan. Dagdag pa sa kwento ni Louie. Makalipas ang ilang araw ay nasipat niya umano ang dalaga sa may pamilihang bayan. Takang-taka siya noon sa kabailanan. Bakit sa ilang beses lang naroroon na dun pa sila mabilis mablako ng produkto nila? Ito ang unang beses na nakita na itong dalaga. Babong lipat kaya yon. Dito, na-corner na kay Tito Louie ang babae at wala na itong nagawa kundi magpakilala. Sinamahan daw ito ni Tito Louie sa pamamalengke. Iniwan ito ang pwesto para lamang makaikot-ikot kasama ng dalagang yon. Madalas ka bang sa palengke? Tanong ni Pipa. Sumagot naman si Lorinda na kapag tailangan niya lamang umanong wamili. Makakarne, gulay-gulay at kung ano pa. Matapos nun ay gusto pa sanang samahan ni Tito Louie ang dalada pero tumanggi, pinawag na. Lang tanungin ni Tito Louie kung bakit siya nasa gubat at ano ang ginagawa niya ron. Numipilang maninhin si Lorinda at ang sabi ay doon daw siya banda nakapira. Hanggang sa wanang araw na hindi kumagala si Tito Louie doon sa may gubat kung saan niya huling nakita ang dalada. Pero ni minsan ay hindi na ito makita. Maski sa palengke ay hindi na ito nakita pa. Isa hapon, halos mawalan na siya ng pag-asa nun. Pumunta na lamang siya dun para malawi gawa ng nakatapos pa lamang ang malakas na bagyo. Habang pinatabi ni Tito Louie ang mga nakuhang pulo, ay meron siyang narinig na ingay ng isang baboy. Bihira lamang may baboy doon. Kahit gubat yun ay walang baboy ramo na makikita doon sa lugar. Hilalap niyang ilay. Labtaka siya nang makita ang isang iikal-ikang baboy na ipin na tumatakbo. Hindi naman naman ang masasabing malusog ang baboy pero maniksito. Dahil na rin sa pagtataka, naisip ni Tito na jackpot yan. Sinundan ka ng sinundan ni Tito Louie hanggang sa hindi nga ito makita pa. Lumusot lamang ito sa nagpapayog ang damo pero wala na. Naghintay pa umano si Tito para lumabas ang baboy pero sa hindi kalayuan ay may nakaagaw ng apinsyang niya. Yun ay walang iba kundi si Lorinda. Ladlalakad ng nagmamadali. Paika-ika. Pero napakaliksi. Napulala pa si Tito. Pero nang marinig niya na umiiyak ang dalaga, ang ginawa nito, pinilit niyan suungin ang mga nakaharang na damo-damo at mga kahoy para lamang masundan ng dalaga. Ilang metro ang layo ni Tito Louie at dahil pa nakalagpas siya sa parape ng mga nakaharang ang layo pa rin ang agwat niya ni Lorinda. Naisip niyang sumigaw o tawagin man dalaga pero naisip niya na sundan na lamang ito kung saan pupunta. Doon niya man nakita ang bahay ng dalaga. Agad na umakyat ang dalaga doon. At nagulat na lamang din ito nang nakita si Louie na sinusundan siya. May mga dapris ng sugat si Lorinda sa paa. At ang sabi nito ay may kumarmot daw sa kanya na sa pingin niya ay baboy ramo. Tingin ni Pito ayun din siguro yung nakita niyang baboy ramo na paikay ka. Nagulat part ng mga si Pito na maaram sa panggadamot gamit ang mga dahon-dahon lamang si Lorinda. Gusto pa sala itong makausap ni Pito ng matagal. Ang kaso ay pinalis na siya ng dalaga. Ilang beses umano ay pinupuntahan ni Tito Louie ang dalaga. At araw-araw ay binadalan na ito lang kung ano-ano. Kapulad ng mga buhay na manok, mga kahoy. Pinagsisibak na ito at kung ano-ano pa. Wala naman naman naging kaso. Medyo naiilan si Lorinda noong una pero nung huli ay nakampanti na rin ito at hinayaan na lamang si Tito. Madalas maghapon doon si Tito Louie. Kapag magsisimula ng maglubog ang araw ay pinamamadali naman ito ni Lorinda na umuwi na.
Bagay na naiintindihan naman ni Tito Louie. Sa kadahilanan wala naman kasing ibang asamang babae doon. Mag-iingap lamang siguro. Sa tuwing pauwi naman si Tito Louie, ay biglang nagsasara ng pintuan at bintana ang dalaga. Minsan ay hindi niya pinapapasok si Tito sa loob ng bahay nito. Sa labas lamang si Tito. Nagmamatsyag, nagmumuni-muni. Alam na alam ito ni tatay sa mga kwento ni Tito. Kaya naman nagka-interes din siya na makilala ang Lorinda pero hindi niya pa pwedeng hingin yun kay Tito. Hahayaan niyang madiskartehan ito ni Tito. Nagbibigay din naman ng tips si tatay sa mga gagawin at alam din ni tatay ang direksyon papunta doon. Sabi kasi ito ng pinsan niya. Takang-taka lamang si tatay dahil paanong sumulpot na lamang bigla ang babae sa kakahuyan pa? At sino ang gumawa ng kubo niya, di ba? Pero dahil sa uso naman ng bayanihan doon, baka lang din siguro na ilipat ito doon. Pero kung ako ang tatanungin, medyo hassle. Hindi naman din kadamihan ang mga kabahayan doon sa labas ng gubat. Basta medyo maraming katanungan kung bakit nandun siya. Hanggang sa isang partikular na araw, niyaya ni tatay si Tito Louie na iinom dahil nga gumanda ang kita nito. Ang sabi ni Tito sa kanya, kapag tapos na siyang galing kay Lorinda ay dediretso sa bahay namin. Tumango naman si tatay. So ine-expect ng aking ama, bago pa man mag alas 6 ay doon na si Tito. Kaya inayos na niya ang pulutan noon. Hanggang sa umabot ang pasado alas 7 ay wala pang Tito Louie na pumupunta sa bahay. Pumunta si tatay kila Tito Louie pero ayon sa mga magulang nito, mga alas 3 pa lamang umano ay umalis ng pinsan niya. Dito sa pagkakataon na ito, sinama ni tatay ang kapatid ni Tito Louie na tawagin na lamang natin sa pangalang Loricio. Total ay iinom na lamang din sila noon. Pahapyaw lamang umano ang pagbanggit ni Louie sa kapatid niya patungkol kay Lorinda. Kaya wala din itong kaalam-alam. Matapos makapagpadala ng ilawan para pasukin ang gubat ay naglakad na sila doon. Sa mga daanan ay tinatanong-tanong pa nila kung nasaan si Tito pero wala. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na sila sa loob ng gubat. Ang ikinaganda ay may mga hawa na rin pala o daanang si Tito Louie ang gumawa. Kaya tuloy-tuloy na nilang binaybay ito. Nagalangan pa nga daw ituloy ni tatay yung paglalakad dahil napakalayo na umano nun. Yung tipong kapag sumisigaw ka, walang makakarinig sa'yo. Hanggang sa hindi kalayuan, meron silang naaninag na ilaw. Galing ito sa apoy na nasa labas at doon nga ay natuntun nila ang isang kubo. Lumapit sila doon. Pansin nga nila ang apoy na nasa may tapat lamang ng pinto. Bago pa sila makarating, ay dagli-dagling may lumabas doon sa labas ng bahay. Isa itong matanda na abot umano sa hanggang ilalim ng kwitan ng buhok. Nakangiti ito. Tuwang-tuwa at nakatitig kay Tatay Romel. As in dalawa po silang andon pero si Tatay Romel lamang talaga ang nilapitan niya na para bang hindi niya napapansin si Tito Loricio. Nagtanong sila tatay kung andyan nga ba si Tito Louie. Nagalak umano ito nang sabihin ni tatay na pinsan niya sila. Ang sabi nito ay umalis na nga daw kanina. Baka lamang daw may dinaanan nito. Nagalak ito na kung gusto nila, kumain muna sila sa loob ng bahay. Eh sila tatay nagmamadali din noon. Tinanong lamang nila kung nasaan si Lorinda. Ang sagot ng matanda ay hindi niya din alam. Nagpaalam na sila tatay. Nagtaka sila kasi, di ba sabi ni Tito Louie, walang kasama ang dalaga. Pero bakit may matanda sa bahay na yon? Baka nanay na hindi lumalabas ganon.
Naisip din nila na kasama din siguro ni Tito si Lorinda noon kaya hindi nakarating sa inuman. Kaya ang ginawa ni tatay ay dumiretso na lamang sila ng uwi. Nagtawag na lamang si tatay ng ibang mga kakilala. Nagdagdag pa siya ng 2 kainuman noon. Tapos itong si Tito Lorisio, kasama din. Nagbibiruan pa sila. Na sa wakas ay naisama na ni Tito Louie si Lorinda sa gabi. Baka nagtanan. Kasi ang pangit daw ng magiging biyenan. Maaga nang ganaman. Pasado 9:00, Sir Seth. Nang nagulat sila gawa ng bigla na lamang dumating si Tito Louie. At kasama nito si Lorinda. Tinanong nila si Tito Louie noon kung saan sila galing. At ang sagot naman nito ay naligaw daw siya sa gubat. Siyempre nagtaka sila tatay dahil paanong mawawala ang binata? Doon na sila halos lumaki noon. Pero hayaan na nga daw. At maupo muna ang 2 yan. Manghang-mangha sila sa ganda ni Lorinda. Alam mo yung kahit morena ay parang kapansin-pansin yung ganda niya. Kahit na gabing-gabi na. Todo pasasalamat pa si Tito Louie. Dahil kung hindi siya hinanap ni Lorinda, hindi umano sila magkikita noon. O hindi siya makakalabas sa gubat para makapunta doon sa inuman na yon. Kahit may nakatapat lamang si tatay noon sa bonfire, kapansin-pansin din talaga yung mala-artistang itsura nito. May dala itong nakabalot na lulutuin daw. Pulutan. Aabutin na sala nila tatay yon. Para sila na yung magluluto pero ang sabi ni Lorinda, magsaya lamang sila. Tapos ay lumingali nga ito sa loob ng kubo ng bahay namin. Sabi nito kay tatay, yung asawa mo, papasama lamang ako sa kusina. Sabi naman ni tatay, tingnan lamang daw niya kung gising pa. Kasi maagang natutulog yan dahil buntis nga. Sinilip ni tatay si nanay. Natutulog ito. Kaya ang ginawa ni tatay ay sinabihan si Tito Louie na samahan muna si Lorinda sa may kusina para makapagluto. Mga ilang minuto pa, nagsimula nang magkaroon ng usok sa may kusina. Tapos ay lumabas na rin si Tito Louie noon. Sinabihan umano siya ni Lorinda na okay na siya. Siya na lamang ang magluluto at makipaghalubilo na umano siya kila tatay. Iyon, kantsawan na wag na daw pakawalan si Lorinda. Tawanan ulit. Maya-maya pa, nangamoy sunog na. Bakit ganun umano ang amoy ng niluluto ni Lorinda? Nagtawanan pa umano ulit sila. At sinabing maganda nga, pero ulam mo naman palaging sunog. Sa pagkakataon na ito, pumunta na ulit si Tito Louie sa kusina. Makalipas ang ilang segundo, sumigaw bigla si Tito. At dagli-dagli namang nagtakpuan sila tatay papunta sa may kusina noon. Naabutan nila si Tito Louie na merong kahatak na babae sa kusina. Ang ginagawa ni Tito Louie noon ay hinahatak niya pababa ng papag na parte ang babae pero yung babae ay nakikipaghatakan din kay Tito Louie na gustong kumawala. Partida ay malaking tao si Tito pero hirap na hirap siya noon. Nang tingnan itong maigi nila tatay ay ito yung matandang babaeng nakita nila sa kubo sa gitna ng gubat. Bilugan ng mga mata nito. Nanlilisik. Sino yan, Louie? Hindi ko alam pero ginagapang niya si Ate Tina. Para bang gustong nasabin yung tiyan. Pangalan po ng nanay ko yung Ate Tina. Agad na tumakbo si tatay para tumulong. Ginapos niya ito sa pamamagitan ng pag-akap sa bewang at hinatak ito pababa pero napakalakas. Halos mabuwal na umano yung pader nila sa kwarto noon. Dito, nagising si nanay. Sigaw ito ng sigaw.
Dahil ayon sa aking ina, kung ang nakikita nila tatay ay matanda, ang nakikita naman ni nanay noon na ginakapos nila ay isang mabalahibong nilalang. Si nanay po kasi, may pagkakataon nito na nakakakita ng mga hindi normal na bagay. Napakalakas umano nito. Nang akma ng lalapit ang ibabang kalalakihan ay natadyakan ng nilalang si tatay. Nagpadulas ito sa pagkakakabit ni Tito. Dahilan para matanggal ang suot nitong kasuotan. Punong-puno na rin umano ng usok noon ng bahay dahil sa nababayaang nilulutong karne. Pagkabitaw, daig pa umano nito ang isang malaki at maliksing daga na gumapang papunta sa kabilang parte ng kwarto nila nanay. At sa maniwala man kayo o sa hindi, pinagkasya nito ang sarili sa may awang ng pader sa may itaas. Hindi na nagdalawang isip si tatay, nagkapangin si nanay at hinatak ito palapit sa kanya. Lumabas naman umano ang iba at kakita pa nilang tumatakbo ito papasok sa gubat. Hanap ng hanap si Tito Louie kung nasaan si Lorinda noon. Nag-aalala sa sinapit ng nililigawan. Pero nang makita niya ang kapirasong tela na suot na damit ng matandang hukluban na yon, napatigil siya. Dahil kaparehas na kaparehas ito ng suot ni Lorinda ng gabing yon. Hindi pa umano masabi nila tatay kung tama nga ang hinala nila, pero pare-pareha sila ng iniisip. At wala pa mang kumpirmasyon, ay diring-diri na umano si Tito Louie. Ikaw ba naman, Sirsa, diba? Buong akala mo, maganda na ang nililigawan mo. Matatawa pa sana sila tatay nang biglang nagreklamo si nanay na masakit ang tiyan nito. Kaya't pinagtulungan nila itong isakay sa duyan para maitawid sa may bukid kung saan nakatira ang manggagamot na ilang minuto lang din ang layo mula sa bahay. Sa bahay ng manggagamot, hindi muna pinapasok si tatay at Tito Louie. Pinaligo sila sa irigasyon sa likod bago pinatuloy. Mabaho daw kasi. Ang iba pang kasama nila ay nasa labas lang. Matapos ang ilang minutong pagmasahe, panpausok, pagpunas ng langis kay nanay, nawala ang pamamawis nito. Nakatulog. Pinauwi muna si tatay para kumuha ng damit dahil hindi na umano pwedeng iuwi ng aking ina yung suot niya. Ganon din ang suot ni tatay at tito. Sinisisi ng manggagamot si tatay sa kadahilanang siya daw ang dahilan kung bakit nasundan sila ng aswang na yon. Naamoy umano ng aswang si tatay na buntis ang asawa nito. Aminado naman yung tatay ko noon na pinapangalawang suot niya ang mga damit niya kung hindi naman madumi. At minsan pa nakahalo ito sa hinubaran ni nanay. Maayos naman ang panganay kong kapatid, pero kinaumagahan ay pinuntahan nila sa gubat ang bahay ni Lorinda. Hindi nila ito mahanap. Maraming sumasagabal. May mga hinahabol sila ng kung anong mga hayop sa gubat. May pagkakataon na bigla na lamang silang pabalik-balik sa iisang lugar. Kung hindi sila uuwi, paulit-ulit lang. Dahil na rin sa hindi makampante ang aking ama, ay iniwan niya muna ang baryo namin. Lumuwas muna sila ni nanay sa may syudad at doon nanirahan hanggang sa maipanganak ang kapatid ko. Nagbenta pa nga nun si tatay ng ilang mga alagain para may pangkonsumo hanggang sa araw ng panganganak ni nanay. Hindi naman tumigil sila Tito Louie sa paghahanap nun. Dahil hindi din niya matanggap na kung kailan siya nakahanap ng babaeng sa kanya, nagkamali ba siya ng pinili. Hanggang sa magsawa na rin sila sa paghahanap. Hindi nila alam kung ano ang sadya ni Lorinda, kung bakit nagpapakita itong magandang babae nito. Pero inabot si Tito Louie ng mahigit 5 taon bago niya nakilala ang kanyang makakasama. Habang buhay, ako po ito, si Reaper.
Ang may sulat na nagpadala ng kwentong Pinamagatang Dayo sa Mindoro. Una ay magpapasalamat ako sa pag-upload ng kwento ko at sa mga nakinig. Para din sa mga nagtatanong kung anong nangyari sa amin ng dati kong nobya. Masakit mang isipin na hindi po kami nagkatuluyan. Hindi ko lang sasabihin kung bakit o anong rason dahil hindi naman po konektado itong kwento ko sa nakaraan namin. Bali itong kwento na ilalahad ko ngayon ay patungkol sa nanay ko at ang tiyuhin nilang tawagin na lamang natin sa pangalang Tiyo Kalo. Ilalahad ko itong storya sa point of view ng aking nanay. Ilang beses ko na po itong napakinggan sa mga kwento ni nanay dahil hindi niya daw ito makakalimutan. Kaya habang nagtatype ako, ay nagmamasid siya at gusto niya yung bawat detalye. Saktong walang labis at walang kulang. Magandang araw sa inyo mga tagapakinig ng kwento ni Thelmo. Ako si Mercedes, Tubong Bicol. Itong kwento na ilalahad ko ay tunay na nangyari sa akin at pamilya ko. Dekada 70, nasa elementarya na ako nang mangyari ito. Nakatira kami sa isang liblib na lugar sa Bicol pero kahit na nasa gitna ng kagubatan ng bahay namin, hindi kami natatakot magkakapatid gawa ng hindi naman kami pinalaki ng mga magulang namin sa mga kwentong kababalagan. Na kahit gabi na at kailangan namin mag-igib ng tubig sa balon, ay ginagawa namin dahil pag hindi namin ito nagagawang magkakapatid, tiyak ay mas nakakatakot pa yung aabuti namin sa mga magulang namin. Hindi kami lumaki sa mayaman na pamilya. 6 kaming magkakapatid, pang-4 ako. Si tatay ay isang magpipili o minsan ay mabubuko. Kung pamilyar kayo sa pili nuts, iyon ang trabaho niya, taga-harvest. At sinalay naman ay sa bahay madalas. Ang gawain nitong aking buting ina ay magtanim ng gulay at prutas sa mga bakanting lote. Gawa ng kokonti pa lamang ang nakatira noon. Kaya kahit saan kami magtanim, pwede, walang magbabawal sa'yo. Isang araw, pagkagaling namin sa eskwelahan ay agad-agad kami nagbihis ng pambahay para tulungan na sila nanay at tatay sa gawain nila. Kahit napagod kami magkakapatid dahil sobrang layo ng eskwelahan namin noon, na kailangang maglakad kami ng 1.5 oras makarating lamang doon. Ay agad kong tinulungan si nanay sa pagtatanim ng mga buto ng sili sa likod bahay, habang ang iba ko naman mga kapatid ay pumunta na kung nasaan naroroon si tatay. Habang abala kaming magtanim ni nanay at nagkikwentuhan sa mga bagay-bagay, may naririnig kaming tumatawag sa harapan. Lita, Lita. Tako na'y parang si Tiyo Kalo yung tumatawag. Agad-agad naman naming pinuntahan ito. Nang makita niya kami ay ditong lumapit at nagtanong kung sasama ba daw kami sa fiesta nun sa kabilang barangay. Sumagot ang nanay ko na ano naman yung gagawin dun sa fiesta. Hindi naman kami magkakapera nun. Etong buting nanay ko kasi hindi sumasama basta-basta kung hindi ito pagkakakitaan. Sa pagsambit ng nanay ko na mga katagang yon, ay alam na kaagad ni Tiyo Kalo ang ibig sabihin. Dali-dali naman itong nagpaalam sa amin gawa ng marami nga daw magagandang dilag ang naroroon. Baka daw naroroon ang nararapat na babae para sa kanya. Umalis na ito. Ilang araw ang lumipas. Inutusan ako ni nanay na pupunta sa bahay nila Tiyo Kalo para magdala ng mga luya at kalamansi. Naparami kasi ang pitas namin noon. Nang makarating ako sa bahay nila ay nakita ko si Tiyong tulog. Nagsabi pa ako sa isa kong tiyahin na tawagin na lamang nating Tia Elma. Na, Tiya, parang ang sarap ng tulog ni Tiyo ah. Sumagot ito ng, anong masarap? Namimilipit tamo yung gawa nung umuwi galing fiestahan sa kabilang barangay. Sobrang sakit daw ng tiyan. Hanggang ngayon, ilang beses daw itong buwabalik-balik sa palikuran pero walang nailalabas. Noong mga panahon na yon ay hindi uso ang magpatingin sa mga doktor.
gawa ng may bayad na ito. Kaya ang pinakagamot namin noon ay mga halamang gamot na makikita lamang sa paligid. Nang naabot ko ang pinabigay ni nanay, ay agad-agad akong umuwi para sabihin kay nanay ang nangyari sa tiyo ko. Nabutan ko si nanay na nagkakape habang nakatingin sa mga panlin niya. Agad akong lumapit sa kanya. At ayun nga, naikwento ko kung ano ang nangyari kay Tiyo Kalo. Agad namang sinabihan ni nanay ang isa kong kapatid na punta ng aking ama dahil pupunta daw kami sa bahay ng pinsan niya. Nang makarating si tatay, agad kaming umalis patungo sa bahay ni Tiyo. Nakita namin itong pinipilit ang sariling tumayo dahil hindi ito sanay na nakikita siya ng tao na mahina. Agad naman itong inalalayan ni tatay. "Anong nangyari sa'yo?" tanong ni tatay. "Di ko nga rin alam eh. Nagpunta lang naman ako sa fiesta sa kabilang barangay. Nakikain tapos pag uwi ko, ganito na. Parang may anong masakit sa loob ng tiyan ko." Meron akong napapansin nun na pag dumudura itong si Tiyo, bakit parang pilit inaabot ng mga manok yung bibig niya? Biglang tatalon ng mga manok na parang merong pagkain sa bibig niya. Agad kong binulungan si nanay noon. Kako na tingnan mong maigi yung pagdudura ni Tiyo. Nang mapansin ito ng aking nanay ay agad itong nagtanong, "Wala bang nangyari sa'yo habang papunta ka sa fiesta?" Walang pag-aalangang bigla itong nagkwento at sabi niya, Meron. Habang papunta mo na itong si Tiyo sa kabilang barangay, ay dumaan ito sa isang kakahuyan na para lang mapabilis kumaga. May nadaanan siyang bahay doon na meron daw isang matandang babae at lalaki at timin niya ay mag-asawa ito. Nang makita nila si Tiyo ay agad daw nila itong natanong, "Iho, saan ba ang punta mo tila't nakaayos ka para kang manliligaw ah?" Sumagot naman itong si Tiyo ng, "Diyan lang sa kasiyahan sa kabilang barangay." "Ay ganun ba? Baka gusto mo munang kumain dito para makilala mo rin ang anak kong dalaga." May napansin nga itong tiyo ko na babae sa pinto. Ang amo umano ng mukha nito, medyo morena. Pero agad naman nagsabi ang tiyo ko na, "Salamat ho pero nagmamadali po kasi ako dahil nag-aantay na sa akin yung mga kaibigan ko. Sa sunod na lamang ho." Lingid sa kaalaman ng tiyo ko, minasama pala ito ng mag-asawa. Nang makarating sa fiestahan ay agad niya daw hinanap ang mga kaibigan niya. At nang matagpuan nga ito ay nag-umpisa na silang uminom na para bang wala nang bukas. Nang nalasing umano itong tiyuhin ko ay nagtaka siya na parang yung nag-abot daw sa kanila ng makakain. Yung babaeng anak ng mag-asawa na nadaanan niya kanina. Pinagsawalang bahala na lamang ito ng tiyuhin ko at bumalik na sa pag-inom nun. Nang napansin daw nila na ayos na yung nainom nila at kailangan nilang magbaon ng pang-uwi, agad dumano silang umalis doon. Habang tinatahak nila ang pauwi noong, ay may napansin silang magkakaibigan na bakit merong baboy na nagtatago sa gilid ng puno at nakatingin ito sa kanila. Nang magpatuloy sila sa paglalakad ay laking gulat nila nang bigla umano sila nitong sirugod. Natumba silang tatlo na para daw nawala yung lasing nila at nang lingunin nila ito, ay akma na naman silang aatakihin kaya bigla silang napabangon at tumakbo ng mabilis hanggang makarating sila sa kani-kanilang bahay. Nang naikwento ito na aking tiyuhin ay adibig sabi si nanay na kailangan dalhin ka namin sa manggadamot. Pero hindi ito pumayag. Daw nang baka epekto lamang ng anak at ipapahinga niya na lamang ang masamang pakiramdam niya. Ilang araw pang yumipas. Nasa eskwelahan kami nang mangyari itong nakakakilabot at hindi ko makakalimutan na pangyayari sa buhay ko.
Tanghaling tapat nun, nagayos ng iba kong kamag-aral na uuwi sa kani-kanilang bahay para kumain ng kanghalian. Ako at iba kong mga kapatid ay hindi umuwi gawa na sobrang layo ng bahay namin at mauubos ang oras namin sa lakad pa na. Nagbabaon kami madalas ng kamote o kaya saging kung papalarin si tatay. Baka kapagpabaon din naman kami ng centavos o piso na malaki na hanadanon. Habang kumakain kami ay biglang may pumatakbo na guro o punta sa amin nun. Sumisigaw ito na, magpiripon ka mo, tay mauli kita. Sa Tagalog ay magtipon kayo at uuwi na kayo. Nagulat kami kung bakit parang nagpapanik ang mga guro nun. Hanggang sa may isang lalaki na sumisigaw na, may aswang na lumilipad sa kabirang barangay. Pigisan niyo. Nagtaka kaming magkakapatid. Aswang sa kanalin tapat. Paano nangyari yun? Pero wala na kaming nagawa. Kahit ayaw namin ay umuwi kami dahil kinumaawani ng barangay. Tanod at kapitan ay pumasok na sa eskwelahan para gabayan kami pauwi nun. Nang malapit na kami sa bahay ay nakita namin si Lalay at Tatay na agad sumalubong sa amin nun. Nabalitaan dumila ang nangyari at biglang napasabi si Nanay na, si Tiyo Alumo, may nakita sa kanya na lumilipad. Bigla akong kinilabutan na parang ayaw kong umalis sa kinatatayuan ko noong mga panahon na yon. Agad kaming nilikas ng aming mga magulang para pumunta sa isa pa naming lupain na malapit sa bundok. At nang makarating kami sa lugar na yon, biglang nagsabi itong tatay ko na, "Triple lang kayo. Pupunta ako sa manggagamot." Hindi naman ikaw pinigilan ng aking nanay na grabe ginantakot na mga panahon yon. Nang makasama na ni tatay ang manggagamot, nabutan nila itong tiyuhin ko na grabe daw ang hinan at laway na nagkalat sa higaan nito. Adadabit namang lad sa gawa ng dasal itong manggagamot. Kwento pa ni tatay, habang ginadamot itong si Tiyo, ay may isang pamilya daw na panay ang daan sa paligid ng bahay. Na animoy nagmamasid ang mga ito. So sobrang pagtataka ni tatay noon, ay hindi siya umalis sa pintuan habang ginagamot si Tiyo. Nausabihin ito lang tatay ko sa manggagamot na merong ang pamilya na pabalik-balik sa labas ng bakod na parang may hinahanap o sinisilip nun. Linid sa kanaman ni tatay itong manggagamot pala ay nararamdaman na itong mga umaanigid sa paligid. Napasampipito na nga. Oo, alam ko. Kanina po sila nagmamasid. May inaantay sila. Hindi tayo, kundi itong pinsan ng asawa mo. Gusto nilang malaman kung nahawaan na ba nila talaga ito ng pag-aswang. Napautas bigla ang manggagamot sa tatay ko na lumabas ka at dalhin mo itong buntot padi. Magpakulo ka na rin ng tubig. Lagyan mo ng bawal, asin, at itong manunggal. Ipatak mo rin itong dala ko. Di po natin malalaman kung nahawaan ng pag-aswang itong sakalo. Pag oras na bumula ang pidbit nito at sumuan ng kulay iting na tubig. Positibong nahawaan ito. At hindi ka nagkamali ang manggagamot. Sumuka iting tiyuhin ko ng kulay itim na may kasamang mga buhok. Kwento ng tatay ko. Nagmatapos na ay nagwika itong manggagamot na kailangan numanong ilayo muna itong tiyuhin ko sa lugar namin gawa ng hindi ito tipigilan ng mga aswal. Lalo na nung dalaga na nagdaadbusto sa kanya. Ninasama o mano ng todo ng pamilya ang pagtanggi nito sa alok kaya binawian ito at hinawaan pa ng pagiging aswang. Inilayo ni tatay itong tiyuhin namin. Sa tagal ng panahon na hindi namin nakasama o nakita ito hanggang sa mag-asawa ko. Ang uling balita ko dito ay hindi may po nakapag-asawa.
Labi na lamang daw itong nasa bahay. Hindi lumalabas. Hagda Marialay pala isipan sa aming magkakapatid tong tuluyan bang gumalin itong kiyuhin namin o tuluyan nung nahawaan ng pagkaaswang. Bago matapos itong kwento ko ay magusto na ako sabihin na kahit sa modernong panahon na tayo ay hindi nawawala ang kampo ng mga bilima. Andiyan lamang sila sa paligid. Nagmamasib. Maniwala kayong totoo sila. Nabubuhay pa rin karamihan sa kanila sa panahon na iwan. Ang karanasan na ito ay nangyari sa kapatid ng aking lola na si Lola Lepi. Buhay na kami noong mga panahon na ito. At talagang may edad na rito si Lola. Nasa 60s na pero malakas pa rin. Si Lola Lepi ay byuda na at hindi sila nagkaanak ng kanyang mister. Kaya naman na napili itong mag-isa sa bahay niya. Madalas na ginagawa niya ay maglakad-lakad at pala daw mabaib ito. At palabati sa lugar namin. Inaabot pa ito ng kabiyang barangay sa paglalakad-lakad at paminsan-minsan ay nagkakaroon ito ng maraming mga kaibigan. Matudumin din itong si Lola Lepi. Kung pagkakawan gawa lamalay, kaya nitong magbigay o magpahiram. Sabi nila, mayaman ng kanyang asawa, sinang mag-asawa nun. At piniwanan siya dito ng yaman at mga negosyo. Kapag nadakaroon nga ng kastaneng malakas itong madambag, lamali po ng sponsor. Ultimong sariyuin niyo lamin ay kami na mismo ang naiya sa mga biyang-bigay niya. Isang araw, humingi ng tulong si Lola Lepi sa aming gawa ng masamang pakiramdam niya. Partikular na yung bandang sikmura na pila ba na impatyo o manusyo noon. Masakit pero hindi niya maidumi. Delivery naman binala ito nila nanay sa padamutan noon. Pagkarapinin ni Resipahan lamon ito ng damot para sa kanyang sikmura para matunawan. Auret lamon ni Lola Lepi ay para itong hinahalukay yung tiyan niya na para bang kinakaylay noon. Mga ganon. Kaya sinabihan lamon ito ng doktor na mga dapat gawing sa bahay. Nawala naman umano ito na mga ilaw araw matapos ng sunbin ng mga bilin ng doktor at ang pag-inom nito ng gamot. Pero mga 5 araw umano matapos yun. Antok na antok umano ang pakiramdam ni Lola buong araw. Hindi siya makakain ng ayos. Pawis na pawis kahit na maganda naman ang hangin sa paligid ng bahay niya. Pagkasapit ng 6:00 ng gabi, dun ay muling namilipit sa sakit si Lola Lepi. Parang dumoble ang pag-ikot at talikot na para umanong hinuhukay ang tiyan nito. At sa tuwing nakakaramdam siya lang, nagugutom siya pero kahit ano lutong para sa tao, ay hindi niya magawang taimin. Patuloy lamang siyang naglalaway pero hindi niya alam ang hinahanap na kahit anong putahe man. Dito sa pagkakataon na ito ay muling humingi ng tulong si Lola. Nagugutom siya pero hindi niya alam ang kakainin. Halos lahat kumano ng paborito niya noon na ay niluto para sa kanya pero iniluluwa at isinusuka niya lamang ito. Sa bawat luto na merong mga rekados na bawal, luya, asin, sumasama ang pakiramdam niya. Dahil sa pagkakataon na ito na walang masyadong kinakain si Lola Lepi, tuluyan itong namhina. Nakahiga. Pinipilit na siyang magpa-doktor noon pero ayaw niya. Araw-araw naman siyang pinipingnan ng mga kaalakuya. Naging maayos naman siya noon. Hanggang sa isang gabi, nabulabog si Lola nang marinig ang kalampagan sa mismong loob ng bahay ni Lola Lepi.
Agad-agad tumakbo sila lola sa bahay niya. Pagkapasok na pagkapasok ay nakita Adabila ang nakakalat na balahibo ng manok. Silinda nila ang kalat na yan. At alam niyo kung ano ang nakita nila. Si Lola Lepi. Nakabuka ka sa may higaan niya. At ninala pa ang 2 patpay na sariwang manok. Punong-puno ng dugo ang mga kamay at bibig nito. Wala nang buhay ang mga manok. Para iting kinatay na watak-watak nun. Aning Lepi, anong ginagawa niya dyan? Dahan-dahan nila umanong nilapitan si Lola Lepi pero habang papanapit sila, ay unti-unting nagbago ang anyo nito. Para umano itong naging pusang malaki. Maya-maya pa ay bigla itong tumanon. Malayo ang pagitan ng higaan at bintana pero naabot ito ni Lola Lepi sa isang pananyaw. Tuwayo ito doon. Mag-aami. Pabago-bago umano ang tingin nila kay Lola Lepi nun. Merong bigyan magiging pusa na. Tapos babalik sa dati niyang anyo. Sa pagkakataon na ito ay kinausap nila ito kung ano ang nangyayari sa kanya. Samantalang ang iba nilang kaalak ay tumakbo panabas ng bahay nito para bantayan siya sa labas ng bintana. Pagtalon nito sa bintana ay bigla itong nabalik sa anyo. Anyong tao. At hindi na din maganda ang pagbagsak niya nun. Nagwawala pa rin siya. Hanggang sa unti-unti na lamang itong nawala ng malay. Doon man nila napagtanto na hindi nila kailangan ng doktora, kundi isang albularyo. Tinapos nila si Lola Lepi papunta sa manggagamot na. Pinakluban ito ng manggagamot ng telang itim at patuloy ito na nagwawala. Ilang araw itong ginamot. Ilang itlog na hilaw ang pinainom sa kanya. Hanggang sa huling araw ay naisukan niya ang sinasabing dartud. Ayon naman kay Lola Lepi, meron naman na siyang naging kaibigan sa kabilang barangay lan. Mabait tumano ito at maraming putas sa bahay niya. Dinibigyan niya si Lola Lepi. Hanggang sa isang araw ay binalan siya ni Lola Lepi nang ginawa nitong kakanin. Then ayon na rin kay Lola, nagtasakit tumano ang kaibigan niya ito. Pimilit bumamon nitong kaibigan niya at pagkatapos ay sinabihan si Lola, nasaluhan umano siya sa pagkaing dala mismo ni Lola noon. Hindi nakatanggi si Lola dahil sa iniisip nito na baka naghahanap lamang ng makakasalo ang kaibigan niya. Yun lamang umano ang taming naalala ng kinain niya bago siya nagkasakit noon. May ginawa ang manggagamot. Pambalik umano sa kung sino ang yumanggaw kay Lola. Kapalamos herself. Baka lipas lamang ang ilang araw. Itong matandang tinutukoy ni Lola Lepi ay bigla na lamang namatay. Naninipi mo mano ang bibig nito at parang may kiniluwang mabaho. Nakita na lamang ito ng mga tao, lalong-lalo ng kanyang kamag-anak na nakahiga sa may kalsada. Malapit sa bahay ng kamag-anak niya na ito na tila ba pinilit pang humingi ng tulong. Habang naghihinalo, ako si Danny. At ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari pa noong dekada 70. Karanasan ito ng aking lolo Sotero. Nangyari ito sa isang bayan sa Luzon. Para maunawaan ninyo ang mga pangyari ay hayaan niyong ikwento ko ito sa katauhan ng aking lolo. Ako si Sotero. Ang karanasan na ibabahagi ko sa inyo ay nangyari nung minsan akong nagtrabaho sa isang paggawaan ng mga inumin sa isang bayan sa Luzon. Kasama ang aking mga kaibigan na kasamahan na rin sa trabaho na sina Punsoy at Adones.
Hindi lang kami sa pabrika nagtatrabaho. Paminsan-minsan ay dinadala din kami sa ilang bahagi ng Luzon. Hanggang sa sinabi sa amin ng kumpanya na magbubukas sila ng isa pang sangay ng pabrika sa isang lugar nun. Ang lokasyon nito ay nasa labas na ng Manila. May ilang oras ang biyahe mula rito papunta sa lugar. At dahil kaming tatlo ay kabilang na sa kanilang pinagkakatiwalaan, kaya kaming tatlo ang kanilang pinadala sa lugar na yon. Dekada 50 pa nang mangyari ang karanasan namin nito. Sa mga manginginom dyan, sigurado akong alam niyo kung ano ang inumin nito. Ang hindi namin maintindihan ng aking mga kasama noon ay kung bakit tinawag ng mga tao ang lugar na aming lilipatan sa pangalan na Sadako pa roon. May iba ng pangalan ng lugar na ito nang lumipat kami. Pero ito na lamang ang aking ginamit. Isa ito sa mga maunlad na lungsod ng Luzon sa kasalukuyan. Bago pa man kami lumipat sa lugar, ay nagpatayo ang kumpanya ng bahay kung saan ang aming panunuluyan. Kasama ang aking mga kasamaan sa trabaho at ang iba pang maaaring magtrabaho din doon. Pero malayo ang kanilang iuuwian. Kaya kaagad kaming sumang-ayon dahil sa magkakasama pa rin kami magkakaibigan sa trabaho. At sa mga panahon na ito ay may kasama kaming babae na kasamaan din namin mula sa Manila. Siya yung namamahala sa amin bilang aming supervisor. Tawagin na lamang natin siya sa pangalang Sabelita. Tinatawag namin itong minsan na Ma'am Sabel at ang iba naman Ma'am Lita. Dalaga ito. Alas hindi makabasag pinggan kong kumilos. Napakamahiyain din ito. Literal na dalagang Pilipina kong kumilos. Maganda ang balingkinita nitong katawan. Natural na hindi maitim pero hindi din masyadong maputi ang makinis nito na kutis. Mapupungay ang mga mata at magandang hugis na mga labi nito. Sa totoo lang ay hinahangaan ko ito pero masasabi kong hindi ito basta-basta magkakagusto na lamang sa kung sino-sinong lalaki na lang. May pagkasuplada at pagkastrikta din kasi ito. Maayos kaming nakarating sa lugar. Ang mga tao doon ay maganda din naman ang pakikitungo sa amin. May ilang nagtatanong kung naghahanap na manggagawa ang aming kumpanya. Sumasagot naman kami sa kanila na malalaman naman nila kapag naghahanap na ng manggagawa dahil maglalagay naman sila ng karatula. At sigurado naman kami na kapag malakas na ang produkto sa lugar talagang magdadagdag ang mga ito. Yan din ang dahilan kung bakit malaki ang bahay na pinagawa ng kumpanya para sa aming mga trabahador. Tumango na lamang ang mga ito at nagsabing hihintay na lamang nila na mag-anunsyo ang kumpanya. Mabilis kami nagkaroon ng kaibigan sa lugar. Itong si Sabelita naman ay nakakuha ng atensyon at syempre, paghanga sa mga kalalakihan sa lugar na yon. Maging sa trabaho. Pero talagang mailap ang dalaga. Hanggang sa nag-anunsyo na ang kumpanya na naghahanap sila ng iba pang manggagawa. Lumalakas na ang pabrika ng mga panahon na ito. Marami ang nag-a-apply at nagtatrabaho. Mga baguhan. Nagkaroon na rin ng iba pang mga bisor. At dahil kaming tatlo ang pinakamatadal sa trabaho ay pinalitan ng aming bisor ng bago. Ayon sa aming manager ay hindi na namin kailangan ng bisor. Kung tutuusin ay kayang-kaya na namin gawin ang aming trabaho at turuan ang aming mga kasama nun. Pero kailangan pa rin namin ng tagapamahala sa lahat ng aming mga nagawa na. Kaming tatlo dapat ang gustong maging bisor ng aming manager. Pero kami mismong umayaw. Kapag bisor kasi ibig sabihin ay kailangan naming mamahala sa aming mga kasamahan. Hindi kami sanay sa ganon. Kaya mas pinipili namin na sa ganun pa rin posisyon. Wala pa kaming makakaaway na kasamahan sa trabaho kapag pumalya mga ito. Dahil doon ay napilitan ng aming manager na magpapalit sa posisyon ni Ma'am Sabelita. Lalaki ang kanyang napili na siyang tinawag naming Boss Arthur. Mabait ito. Maalalahanin sa aming lahat. Palagi kami nitong inaalalayan sa lahat ng aming gagawin. Natila ba kung tingnan na hindi ito isang visor? Ginagawa niya kung ano man ang trabaho. Samantalang si Ma'am Sabelita naman ay kasama pa rin namin sa aming tinitirahan.
Pero bihira na lamang namin itong nakikita. Simula nang inilipat siya ng departamento. Sa departamento naman namin ay maganda nun. Siguro magtataka kayo kung bakit pinabanggit ko palagi si Ma'am Sabilita. Kung ano man kasi ang nangyari sa kwentong ito, may kinalaman ito sa kanya. Malalaman niyo mamaya. Sa ngayon, dito muna tayo sa aming departamento. Sa aming samahan, nakatira lamang sa lugar si Boss Arthur. Kaya kapag may handaan sa kanila ay inibentahan niya kami. At doon namin nakilala ang kanyang ina na tinawag namin na Nanay Suling. Mabait na ginang si Nanay Suling. At nalaman namin na isa pala itong albularya. Natutuwa ito sa aming tatlo. Kapag pumupunta kami sa kanila ay madalas siya kaming pinagluluto. Pero lagi niya rin kaming binabalaan na mag-ingat palagi sa pinupuntahan namin kapag wala kaming pasok noon. Hindi lahat ng lugar dito ay ligtas. Kung dito lang sa bukana ng lugar ay wala kayong problema. Pero sa mga medyo liblib na ibayo mag-iingat kayo mga iho ha. Hindi ko man alam kung naniniwala kayo sa mga nilalang na may kinalaman sa mga lihim na karunungan pero huwag niyong sabihin hindi ko kayo binalaan. Tumango naman kami at nagpasalamat sa kanyang mga paalala. Araw ng Sabado, inimbitahan kami ng isa naming kasamaan sa trabaho, si Eryong. Ayon sa kanya, kaarawan ng kanyang anak kaya iniimbitahan niya kami na maki-birthday. Total kinabukasan linggo, wala kaming pasok kaya pwede kaming maglasing ng gabing yun. Pero sa kung anong dahilan ay sumama ang tiyan ko pagdating sa aming tinutuluyan. Kaya hindi ako nakasama sa kanila. Si Punsoy naman ay hindi na rin sumama. Tanging si Adonis lamang ang sumama kay Eryong papunta sa sityo. Nasa dako pa roon. Kaming dalawa ni Punsoy ay naiwan sa aming tinitirahan. Pero sa kung anong kalokohan talaga ng aking tiyan, dahil 2 oras lamang ang nakaraan ng makaalis ang dalawa, nawala na rin ang pag-aalbuluto ng tiyan ko noon. Napamura na lamang ako at nagsabi ng naghahanap lang yata ng rason tong tiyan ko para hindi ako makaalis Nakakamot sa ulo kong nagrereklamo kay Ponsoy na noon ay nag-iihaw ng isda na aming ulam sa hapunan. Tinawanan na lamang ako ng loko at sinabing, malay mo tol, may dahilan yung lahat. Ikaw ba tol, bakit hindi ka sumama? Tanong ko sa kanya. Tinamad na ako tsaka kakainom lang natin ng isang gabi. Mahirap na uminom palagi baka pagsisihan ko sa huli. Sa bagay, kumain na lamang kami ng hapunan at naglaba ng aming damit ng gabing yon. Sakto namang makatapos kami sa paglalaba ay nakaramdam kami ng pagod kaya ayon, natulog na lamang kami. Hindi na namin naramdaman pa kung anong oras nakauwi si Adonis. Nagising na lamang kami kinabukasan na nakahiga na ito sa sofa na gawa sa kahoy sa sala. Sa kalasingan nito, hindi na niya nagawa pang makapasok sa silid tulugan namin. Hinayaan na lamang namin ito. Umalis kami ni Ponsoy at naglaro ng basketball. Pagkatapos maglaro ay pumunta lamang kami sa palengke at namili ng aming pagkain. Hindi na namin ginising pa si Adonis para hingan ng ambag sa aming pagkain. Nang araw na yon, sa nakita kasi naming kondisyon niya, talagang nasobra nito ng inom. Pagdating namin sa bahay tuluyan ay wala na ito sa sala. Tiningnan niya sa silid tulugan namin at doon ay nakita niyang doon na ito natutulog at nakapaglinis na rin ang katawan niya. Muli na lamang bumalik si Ponsoy sa kusina. Sa gilid ng bahay, nakita namin si Ma'am Sabilita na may kasamang lalaki habang nagsasampay. At sa unang pagkakataon, nakita namin itong may kahalikan habang nagsasampay noon. Nagkatinginan na lamang kami ni Ponsoy habang napapailing sa nakita. Sa bagay, may tindigim lalaki. Matangkad, mistiso. At sa klase ng gawin nito ay halata na hindi ito purong Pinoy. Masyado silang abala sa kanilang ginagawa na parabang hindi nila nakikita na may iba pang tao na naroroon sa lugar. Tinapik ko na lamang sa balikat si Ponsoy at sinenyasan na pumasok na kami sa kusina. Kagad naman itong pumasok.
At doon ay kinakantsawan namin ng isa't isa. Wala na tol, bigo na tayong lahat. May nobyo na yung mahal nating si Ma'am Stabilita. Wika ko kay Pusoy na siya namang pinagtawanan na lamang naming dalawa. Ilang sandali pa ay pumunta na rin si Adonis sa kusina. Tila ba nang ihina pa ito? Nagtanong ito sa amin kung ano ang pinagkakaguluhan namin ni Ponsoy. Wala tol, may nakita lang kami. Pabulong kong sagot dito. Ilang saglit lang ay si Adonis naman ang nabalingan namin ng kantsaw. Sa itsura niya kaninang umaga habang nakaiga sa lamesa. Buti tol na kayanan mo pang umuwi no? Pangasal ko dito. Napakamot na lamang ito sa kanyang batok at nagkwento ng kanyang mga nakita sa lugar nung gabi niyon. Weirdo na mga tao dun tol. Ayaw ko nang bumalik dun. Pagkikwento nito sa amin. Dahil sa kanyang sinabi ay Palingon kami sa kanya at tinanong siya kung ano ba ang nakita niya sa lugar. Hindi niya rin naman masabi sa amin kung ano yon. Pero ayon sa kanya, kakaiba umano. Nung maaga pa naman ay ayos lang pero nung gumabi na ay nag-iba na ang kanyang nakita. Akala ko nga hindi na ako makakauwi eh. Buti na lang hinatid ako ni Eryo. tumango lamang kami at niyaya na siyang kumain nun. Sinigang na babay ang ulam namin. Sinabi ni Adonis na wala pa siyang ganang kumain pero kumuha naman ito ng sabaw para sana pang pawala ng hangover niya. Pero unang higop pa lamang ito ng sabaw. Inayawan na ng loko. Kaya bumalik na lamang ito sa silid namin at muling natulog maghapon. Sumapit ang 2:00 ng hapon ay hindi pa rin nagigising si Adonis. Nagsimula na kaming mag-alala ni Ponsoy sa kanya. Unang beses niyang dinamdam ng ganito katindi ang tama ng alak. Napasambit na lamang kami ni Ponsoy ng, "Buti na lang tol, hindi tayo nakapunta no. Kung hindi baka ngayon, 3 na tayong natulog na lang maghapon." Sambit ko dito na sinang-ayunan naman ni Ponsoy. 6:00 na ng gabi nang magising ito. Pero tila ba iba na ang timpla ng modo niya. Mainit ng kanyang ulo na kahit niyayaya na namin ito maghapunan. Hindi ito namamansin. Kaya hinayaan na lamang namin ito ni Ponsoy. Pero nagtataka kami kung bakit hinahakot nito ang kanyang mga damit nun. Tinanong ko siya kung bakit siya naglilipat ng kwarto. At sinagot niya ako ng, "Masikip na sa silid, hindi na tayo magkasya." Walang pakundangan na sagot niya. Si Ponsoy ay nakikinig at napakunot na lamang ng kanyang noo. Maging ako ay nabigla sa sagot sa akin ni Adonis. Tulong pa man ay hinayaan na lamang namin ito. Sinabihan na lamang namin ito na kung gusto niyang kumain ng hapunan. Tinirhan namin siya na makakain sa lamesa. At yung kanin nasa loob ng kadero. Tumango lamang ito at pumasok na sa kanyang silid. Samantalang kami naman ni Ponsoy ay muling lumabas at nagpahangin. Nakipag-usap sa mga kapitbahay namin na nasa lugar. Doon ay kinausap kami ng isang ali na madalas nakikipagtsismisan sa tindahan. Sinabi nito na ang lalaki na pumunta kahapon sa tinitirahan namin, yung kasama ng kaibigan namin si Adonis, matagal na umanong kuro-kuro na isa yung aswang. Nakatira ito at ang kanyang pamilya sa tagong sitio ng Dako Paruhan. Saglit kaming natigilan sa sinabi ng ginang pero hindi na lamang namin ito pinansin pa. Maya-maya pa ay muli itong nagwika ng, "Kung nakauwi ang kaibigan ninyo, obserbahan ninyo. Tingnan niyo yung mga galaw niya. Kapag nakita niyong hindi na kagaya ng dati ang mga ginagawin niya, kailangan niyang patingnan sa manggagamot. Baka nayangkaw na yung kaibigan ninyo." Mahaba nitong wika. Hindi kami nakaimik sa mga sinasabi nito. Ilang sandali pa ay may isang lalaki ang tumitig sa ginang na siyang nagpatiklop dito. Walang ano-ano ay mabilis itong pumasok sa kanyang tahanan. Tila ba nakakita ito ng maligno na napasign of the cross pa bago tuluyan nitong sinarado ang gawa sa kawain niyang bakod.
habang ang lalaki naman ay gumising na lamang at bumili pa ito ng sigarilyo sa tindahan. Nang tiningnan ko ang tendera ay wala itong kakibo-kibo na binigyan niya ng sigarilyo ang lalaki. Sinabihan kami nito ng, "Huwag niyong intindihin niyang si Minang. Baliw ang babae niyan. Palibhasa iniwan ng asawa at pinagpalit sa iba eh." Wika ng lalaki nang umisi pa bago umalis. Ni hindi na nito nabayaran ng kanyang sigarilyo. Pero hinayaan lamang yun ng tendera. Habang kami naman ni Ponsoy ay pumasok na lamang din sa bahay. Sandali lang kaming nakapasok noon nang may humintong sasakyan sa labas. Nakita namin na buwaba doon si Ma'am Sabilita. At kagaya ng nakita namin sa likod ng bahay, nakipaghalikan pa ito kay Tisoy bago pumasok sa loob ng bakod at umakit na sa hagdan sa labas, paakyat sa ikalawang palapag. Sa gilid ng dingding sa labas ng bahay kasi ang hagdanan, paakyat sa ikalawang palapag noon. At sa ikalawang palapag naman ay naroroon ng lahat ng pangangailangan ng mga umuukupa sa itaas na bahagi ng tinutuluyan naming bahay noon. May mga kasama din si Ma'am Sabilita sa ikalawang palapag. Puro kababaihan din yung mga naroroon. Pero karamihan sa mga ito ay may sarili ng pamilya kaya umuwi sila tuwing Sabado ng gabi at bumabalik naman tuwing Lunes na umaga. Samantalang kaming tatlo naman ay nanatili sa ibabang bahagi ng bahay tuluyan. Naglinis na lamang kami ng katawan bago pumasok sa silid namin. Nag-uusap kami ni Ponsoy na napaka-weirdo nangyari na yung araw. Mula sa mga kinikilos ni Adonis hanggang sa nangyari kanina sa labas at yung tao na bumili ng sigarilyo. Napapaisip kami kung sino ang lalaki na yon. Ilang buwan na kaming nanatili sa lugar pero hindi namin nakita ang lalaki na yun kahit na minsan. At yung alin na parang walang kinatatakutan sa pagchichismis bigla talagang tumiklop sa lalaki na yon. Habang nag-uusap ay nakarinig kami ng mga pabulong na parabang may nag-uusap na tao sa sala. Tumahimik kami sa pag-uusap para makinig kung sino man ang nag-uusap na yon. Pero kapag nakikinig kami, nawawala yung boses. Maya-maya ay may narinig kaming huni ng hayop sa labas. Mahina lamang ang huni na yon pero halatang nasa malapit lang kung anumang hayop ang nagpapakawala ng tunog. At ang tunog na ito, para bang tunog ng isang ibong kurokoto. Krong, krong, krong. Paulit-ulit na tunog ng ibon na animoy may tinatawag. Kami naman sa loob ay para bang wala namang nararamdaman kung anuman, kaya hinayaan na lamang namin yon. Sa katunayan ay lumabas ako at pumunta sa kusina para kumuha ng tubig na may inom. Dumaan ako sa labas ng silid na nilipatan ni Adonis pero nakapatay na ang ilaw. Kaya inisip ko na baka tulog na ito. Nasapag pa rin ang pagkain na iniwan namin para sa kanya. Pero hinayaan ko na lamang yon. Baka naman kakainin niya rin ito mamaya. Total, maaga pa naman. Maaga akong nakatulog ng gabing yon at sa tingin ko, ganon din naman si Ponsoy. Kinabukasan ay maaga pa kaming nagising at nagluto ng agahan hanggang tanghalian na namin. Ang iniwan naming pagkain sa lamesa nung nakaraang gabi, naroroon pa rin. Kaya alam namin na hindi kumain kagabi si Adonis. Sinubukan kong katukin ito para tanungin kung papasok ba siya sa trabaho. Pero umungol lamang ito at matipid na sumagot ng, "Hindi ako papasok." Muli ay hinayaan na lamang namin ito. Sa trabaho ay nagtataka si Boss Arthur kung bakit hindi namin kasama si Adonis. Tinalong kami nito. Nasobra niya ata sa tagay kina Eryong boss. Kahapon pa yung tinatamad bumangon eh. Sagot ko na siyang sinigunda naman ni Ponsoy. Napailing na lamang si Boss Arthur sa sinabi namin sa kanya. Kung tutuusin na ito ang pinakaunang araw na hindi pumasok sa trabaho si Adonis mula nang lumipat kami ng trabaho. Hindi talaga siya ganito. Kahit anong inom namin ay pare-pareho talaga kaming bumabangon kinabukasan. Nang nakasalubong ko si Eryong ay tinanong ko siya kung ano ba ang inyom nila sa bahay nito. At parang nasobran niya ata si Adonis noon.
Hindi naman masyadong marami, tol. Sakto lang pampatulog at pampagana. Sagot nito habang nakangisi. Sinabi ko naman sa kanya na hindi nakabangon si Adonis simula kahapon. Gigising din naman yun mamayang gabi. Hayaan nyo lang siya dahil maninibago pa yung katawan niya. Sagot sa amin ni Eryong. Ang buong akala namin sa sinabi niya. Naninibago pa ang katawan ni Adonis sa uri ng alak na kanilang ininom. Pero lingid sa aming kaalaman, nakikinig pala sa usapan si Boss Arthur. Nang kakain na kami ng tanghalian ay inimbitahan kami ni Boss Arthur doon. Sotero, tawagin mo si Punsoy. Pumunta kayo sa opisina ko. Tila ba galit na wika sa akin ni Boss Arthur. Mabilis kong tinawag si Punsoy. Marami pa sa kasamahan namin ang nagtanong kung anong problema. At bakit ba parang galit ang boses ng bisor namin? Umiling na lamang ako dahil maging ako man ay walang idea sa kung ano man ang nangyayari noon. Pagpasok pa lamang namin sa opisina ni Boss, kagad niyang ipinasara sa amin ang pintuan ng kanyang opisina. Sinunod naman namin ito ni Punsoy at dali-dali na lumapit sa kanya. Narinig ko yung usapan ninyo nila Eryong kanina. Matagal na akong naghihinala sa taong yan. Ano? Papuntahin ko na ba si nanay sa bahay na tinutuluyan niyo? Tanong nito sa amin ni Punsoy. Hindi na kami bumitaw pa ng salita at tanging pagtango na lamang ang sagot namin dito. Muli itong tumaas ang boses sa hindi namin malamang dahilan. Pero ang daliri nito ay nagsisenyas sa amin ng tahimik noon. Nagsulat ito sa papel ng may tao sa labas ng pintuan na nakikinig. Dahil sa labasan namin ito, mahimik na lamang kaming dalawa ni Punsoy. Tubango na lamang kami sa sinabi ni Boss Arthur. At nang matapos na kami sa pag-uusap, lumabas kami. Nagulat pa kami ng pagbukas ko ng pintuan ay naroroon si Eryong. Oh, pre, ba't nandito ka? Ang sabi naman ito, hinahanap niya kami ni Punsoy. May sasabihin umano siya sa amin. Pero malapit na ang oras ng trabaho kaya mamaya na lamang umano. Tumango naman ako at sinabihan itong maiwan na muna namin siya gawa ng nakatikim kami ng sermon dahil sa nangyari kay Adonis. Hindi pa kami nakapagtanghalian kaya kakain na muna kami. Tumango naman ito habang sumipat ng tingin sa loob ng opisina ni Boss Arthur. Maya-maya ay sumulod na ito ng lakad sa amin ni Punsoy. Sinamahan kami nito sa kantin. Tinanong pa kami kung anong sinabi sa amin ni Boss. Pinagalitan kami pe. Bakit daw namin hinayaan umalis si Adonis nang walang kasama? Nagkasakit tuloy. Sa bagay may punto naman siya. Paano kung nayamgaw naman ng aswang ng kaibigan namin? May kuno-uno aswang ba sa inyo pre? Patay madi siya na tanong kay Eryo. Pero hindi ko inaasahan ang nabing reaksyon nito. Lumisito ng salita ng paano kung totoo yung iniisip niya pre? Paano niyo ga dumatingin kaibigan niyo? Nakanisa pa siya noon. Pero kaagad nga rin naman itong binari. Tinapik pa ako nito sa balikat sabay-sabi na sige pe, doon na muna ako sa pwesto ko. Binadikpan ko naman ito ng tapik habang sumasagot na sige pre, sunod na lang kami. Milingon na ako nito Tinitigan na para bang nagtipin pe. Si Punsoy naman ay tumingin sa akin na pila ba nag-aalala. Sinabihan ko naman ito na bilisan na namin ang pagkain at malapit na mag-umpisa ang oras ng trabaho. Maayos na natapos ang oras ng trabaho noon. Pero sa halip na dumiretso ng uwi sa bahay na aming tinutuluyan, then kami dumiretso sa bahay ng nanay ni Boss Arthur, Nanay Suling. Pagdating namin doon ay nakahanda na ang dinner. Ito pa mismo ang pumara ng president para mabilis kaming makarating sa aming pinukulayan. Pagdating namin, danoon na lamang ang gulat namin dahil magulo. Si Ma'am Sabidita ay may nakaaway na babae. Nalaman namin na asawa pa na ito ng nobyo ni Ma'am Sabidita. At doon namin nalaman na ang pangalan ng lalaki ay Calixto. Dinantaan siya ng babae na kapag hindi pa siya tuwigil sa pakikiapid sa asawa nito ay pagsisisihan niyo mano. Pero si Ma'am Sabidita ay nakapalewang pa habang nakaharap sa babae.
Sa iming ang kumilos at pipid magsalita. Nakakapanibago ito sa paningin namin ni Pansoy. Sinagot din babae na wala siyang pakialam ko ano para sabihin nito. Malbimanda siya o magdemanda. Haharapin nga kahit sa korte pa sila magharap. At ang matindi pa ay pinawag niya ang asawa ni Kalisto na hampas lupa. Pinagmalaki nga pa na bihamak na mas maganda siya, mas sexy, at bihamak na mas pipiliin siya ng lalaki kaysa sa asawa nitong hampas lupa na ubod-umano ng panik man. Halos hindi kami makapaniwala ni Ponce sa amin narinig. Pinalungan ni Nanay Soling na patalin ng babae na noon ay nakasarampak sa lupa. Pinulak ito ng mismong asawa nito at saka pa nito imalalayan si Sabilipe na umakyat ng hagdan. Umiyak na lamang ang babae. Si Nanay Soling ay kinausap ang babae at sinabi ni Pada, "Umuwi ka na. Gawin mo o ano ang pingin mo ang tama para makamit ng hustisya. Asahan mong hindi ako makikialam. Meng, alika. Iuwi mo na yung inay mo." Wika nito. At doon namin napansin ang isang batang babae na may hawak na sanggol sa tabi. Awawa ang mama ito. Umiiyak. At talagang nagugutom pa ang mama ito ron. Mabilis akong pumunta sa rindahan na nasa tabi lamang ng aming bakuran. Bumili ko ng iponsin ng tinapay at binigay ito sa bata. Nagpasalamat pa sa amin ng ginang bago sila tuluyang umalis nun. Lang umalis na mag-ina. Doon pa lamang ani nakapasok sa bahay. Ang mga marites naman ay si Alisa na rin. Habang kami naman sa baba ay naririnig namin na pinapagalitan ni Sabilipe si Calixto. Nakang lalaki naman ay panay ano at pagsusumamo dito. "Nakotol, yung mahal mo. Nasa loob ba rin kulo?" Padulokso na wika kay Ponce nun. Binaliwan naman ako na at sinabihan mo ko na po. Huwag mong ipasolo sa akin yan. Pareho dating gusto yun eh. "Noon yun, hindi na yun," sagot ko. Si Nanay Soling ay napapailing na lamang sa aming dalawa. At ang matindi, lapamura ito ng pagpasok namin sa bahay. May kakaiba o man siyang nararamdaman. "May yanggaw dito na kasama niyo." Sa kanya hinanap si Adonis. Lagtaka kami nang alam niya kung saan ang silid nito. Pagdating niya sa silid ay nakasarado ang pinto. Kinatok ko ito pero walang sumasagot. Ilang beses pa akong kumatok nang sumagot si Adonis ng, "Layuan niyo ako! Ayoko ng storbo!" Inatusan na kami ni Nanay Soling na buksan ng pintuan. May susi ang bawat pintuan kaya kinuha ko ang susi para buksan ang pinto yon. At nang mabuksan namin ito, nagimbal kami ni Ponsoy sa nakita namin. Nakatalong ko ito sa madilim na bahagi ng silid. Napakabaho ng lugar. Napakaladip ng sahig. Punong-puno ito ng laway niya. Si Nanay Soling ay panay dasalingan habang yumalapit sa kanya. Wala kaming maintindihan sa uri ng dasaligaw pero alam namin na sa lingwahe ito ng lapin. Habang nag-oorasyon ay hinanap niya ang switch ng ilaw. Nang mabuksan niya na ito ay doon na nagwala si Adonis. Pero yung pagwawala nito, sadlit lang. Natigil ito dahil sa patuloy na pagdadasal ni Nanay Soling. Dahan-dahan nang hina si Adonis. Doon na nasabi ni Nanay Soling na hindi pa siya nakakain simula ng araw na mayanggaw siya. Pero sa ganun kabilis na sandali ay nakita ko ang panganayayat nito. Humpak ang itsura nito at animri buto na lamang na binalutan ng balat. Sa dalon kabilis na panahon, para itong bata na isang tumay lang ni Nanay Soling. Nakaya niya na itong buhapin para umupo sa papagman. Gusto ko man siyang tulungan sa pag-asikaso sa kaibigan namin pero hindi ito pumayag. Nagtasya na lamang kami na panoorin siya sa kanyang ginagawa. Panay pa rin ang kanyang pag-usal. At ilang sandali pa ay humingi ito sa akin ng isang basong tubig na inumin. Nang bigyan ko ito ay kaagad niyong inusalan. Pinatakan niya ng kanyang milanis ng 7 beses habang patuloy pa rin sa pagdarasal. Pinainom niya kay Adonis.
Kahit nanihina ay pinilit itong inumin ng kaibigan namin. Habang nilalabok ito ng kaibigan, patuloy pa rin ang pagdadasal ni Nanay Soling. Hanggang sa naubos niya ng isang basong tubig na yon. Asunod na hiningi sa akin ni Nanay Soling ay ang barbe. Pumuha ako. Nilagyan ko ng tubig at tinala sa silid. Habang si Ponsoy naman ay mas pinili na lamang na magluto ng aming hapunan. Pagkalapag ko ng balde sa sahig ay kaagad man nagsimulan magsuka si Adonis. Nung una, puro buo-buong karne ang kanyang sinuka. Napakabaho ng karne na yon na hindi ko kayang ilarawan ang itsura nito. Nasusuka pa rin ako sa pingilay isip ko yan. Sunod na itong sinuka ay puro laway. Malagkit na laway. At ang pinakahuli ay ang isang mangkok na itlog. Nakasing hubis ng itlog ng palakanon. Ulay ipin na napakadilas ng itlog na yan. Napailing sinalay suling subalit tampan pinitong sinabi na hindi na buo ang itlog. Dahil na rin sa disiplina ni Adonis sa sarili. Muli siyang umingi ng isang baso tubig na inumin. Pagbigay ko sa kanya ay muli niyang inusalan at muling pinainom kay Adonis yon. Magiging maayos ng panagayan mo. Babalik kang muli sa pagiging normal. Doon ay nakita kong tumulo ang luha ni Adonis habang nagpapasalamat. Maging sa akin ay napatingin ito at nagwika ng, "Salamat sa inginit ng Ponsoy. Ayos ng tol. Parina ka muna para bukas maayos ka na." Kagad naman na itong napapikit para matulog. Sinalay Soling naman ay hindi na umuwi ng gawin yon. Doon na ito nagpalipas ng gabi sa aming pinutuluyan. Na napiri siya dahil baka sakaling bumaypa ang nanyanggaw sa aming kaibigan. Pero ayon sa kanya, malabo dahil hindi palenggat ng sistema ni Adonis ang yanggaw na kanilang ikinanima. Wala kaming marinig kahit-ruin ang ibon ng gabing yon. Mas narinig pa namin ang mga daldal ni Sabalipa sa taas. Kinabukasan, hindi kami pumasok ni Ponsoy. Mas pinili naming anagaan na lamang muna ang kaibigan namin. Kinahapunan, pinuntahan kami ni Boss Arthur. Dinala niya kami ng mga pagkain na iluluto para mabilis na makarecover si Adonis. Nagpasalamat talaga kami sa bisar namin na ito. Si Dalay Solin naman ay umalis na. Ayon sa kanya ay ligtas na si Adonis kaya huwag kami mag-alala. Alas 7 ng gabi. Kumatok sa pinto namin si Calixto. Nagpapatulong na nagpatawag ng taxi dahil dadali nga sa ospital si Sabivita. Nagpatulong na rin ito sa aming para buhapin ng daraga. Nagmadali naman si Ponsoy na tumawag ng taxi at pagdating ito. Umakyat naman kami sa taas para tulungan ng lalaki na buhapin ito. Nagulat kami sa napipan naming kalunos-lunos nitong sitwasyon. Malaki ang tiyan nito na akala mo. 7 buwan ng buntis. Ang mukha nito ay punong-puno ng butlib na pila ba pinabahayan yon ng insektong nakatira sa tagyawat. Pangit na ang dating maamong mukha ni Sabelita. Maging ang kanyang mga braso at mga binti ay hindi na mapakinabangan sa dami ng butlig noon. Binalok na lamang namin ito ng kumot at pinagtulungan buhapin para makasakay ng taxi. Kinabukasan si Ponsoy. Pinantay niya si Nanay Soling. Ikinuwento niya sa matanda ang nangyari kay Sabelita. Pero ayon kay Ponsoy, sinabihan siya ng matanda na wala siyang maitutulong kay Sabelita. Ayon pa dito, hindi lahat ng humihingi ng tulong ay kailangang tulungan. Minsan mas mabuti pa ang hayaan silang harapin ang kahihinatan ng mga desisyon na bara-bara minong ginagawa. Maintindihan ni Ponsoy yun. Gumaling si Adonis. Habang nagpapabaling ito ay nagtatrabaho naman kami ni Ponsoy. Bigla na lamang binawala si Iryong. Hindi na ito pumasok pa sa trabaho. Nang tinanong namin si Boss Arthur kung saan na si Iryong ay sinabi na lamang nito na normal na lamang umano na hindi na ito magpapakita pa. At siguro, kung sa ang lugar na ito naghahanap ng walayang gaw niya,
Laging maayos at mas lumalin pa ang aming pagkakaibigang tatlo. Ultimong si Boss Arthur ay napalapit sa amin. Samantalang si Sabirita naman ay hindi na namin nakita pang muli. Mula nang binalay po ni Calixto sa ospital. May pubalit sa kanyang posisyon. Doon din tumira sa aming tinutuluyan. Lalaki. Kasama niya ang kanyang pamilya sa kanilang pananapili sa lugar. Hanggang dito na lamang, Sir Sed. At sana ay may aral na nakuha ang mga agiliw na tagapakinig. Na ang pakikipag-afid at pagwasak ng buhay ng iba ay hindi patunay ng pagbandahan. Bagkus, isa itong patunay na ang lahat ng gawain mali may kaparusahan. Nakakibat? At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing kung kaya ninyo.